Lakwat Chika na! Magandang umaga mga classmate. Isang oras na naman ng lakwatsa at chikahan ang naghihintay sa inyo dito lang sa Lakwat Chika! Ako po ang inyong classmate na si Ayan. Ako naman po ang inyong classmate na si Jel. At alam nyo ba mga classmate na ito ang pang-100 episode ng Lakwat Chika. Yay! Palakpakan. Ayan. So, napakagaling. diba? 100 times na tayong ume-ere every Tuesday. So, that's 100 Tuesdays. O, diba? At kung mapansin yung mga classmate, ay pansamantala akong humahalili kay classmate Mitch. Dahil siya ay kasalukuyang naglalakwatsa sa Ilocos. O, diba? Talagang lakwatsa at heart tong Oo. si classmate Mitch. Talagang pang lakwachika si classmate Mitch. Kaya classmate Mitch, nako, uwian mo kami dyan ng bagnet, ha? Tama. Ayan. At so, Jelina, classmate Jel, ano naman ang naging highlight ng weekend mo? Ako pumunta na ako sa kung saan-saan. Yan, nagmalling. Kasama ang aking lolo na nanggaling pa ng Camarines Sur. Wow. So talagang lakwachero at heart din tong si lolo ko. Pati si Lolo lakwatsa. Oo. Talaga namang it's in the blood. Ikaw naman, classmate Ayan. Wala, ito ang aking sickness weekend. Oh my. Yeah, nag-travel ako sa kama kasi sobrang, ewan ko, syempre maraming nagkaka-flu ngayon dahil tulad nga nung kakabalita lang, di ba? Ang daming sama ng panahon, ganyan. So, ayan, natamaan ako. At nakahiga lang ako, parang ng Saturday, 17 hours akong tulog. As Diba? in, binilang mo talaga. Yes, in parang 12 a.m. to 12 noon. And then, I just had lunch. And then, I slept again until 5. Something like that. Pero buti naman at okay ka na ngayon. Oo naman. Ready na lang maglakwatsa ulit. Siyempre, 100th episode natin, diba? Tama. So, mga classmate, mamaya, abangan nyo dahil sa ating 100th episode ay merong kakaibang offering. Wow, offering, di ba? Ang Lakwat Chika sa inyo ngayong linggo. At kung nung nakaraang 100 episodes natin ay ang tinutuklas natin ay mga tourist spots sa bansa at mga probinsya at mga event, ngayon naman, nako, 2-in-1. 2-in-1 dahil meron tayong i-feature na event na siya. At tungkol pa siya sa mga tourist spot. Oo. Wow. At abangan nyo yan mamaya mga classmates sa segment 2. Meanwhile, ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon, 'di ba? Alam niyo ba mga classmates na kakagawa lang o kakaganap lang ng a walk to freedom o freedom walk na ang layunin ay gawing totoo or magtaas ng Ipa-realize. awareness. Oo, Oo. para sa mga people with disability, 'di ba? Ang balitang 'yan po ay nanggaling sa Manila Bulletin. At sabi nga nitong A Walk to Freedom ay ina-acknowledge nito yung mga difficulty na na-experience ng mga people with disability. At syempre, para ma-recognize ng mga tao na walang disability kung gaano kahirap mabuhay ng may disability. So, At sabi nga nito ni Captain Oscar Talio na President of AKAP Pinoy, ang event na to ay tinawag daw na Freedom Walk para din daw i-celebrate ang Philippine Independence Day dahil nung June ito ginanap. At ito, isa rin daw tong expression of their desire to be free from the shackles of discrimination, inequalities, and poverty. totoo yan. At alam nyo, mga classmates, para kasi madaling i-ignore sa atin yung plight o yung paghihirap ng mga people with disability. Pero, pag na-experience mo siya, sobrang, kasi 2 years ago, I got into a little accident. Ooh. A little accident being nabangga ako ng taxi, ganyan. Oh, Tas, little? little lang siya. Tapos, kailangan kong maglakad ng medyo naglilimp ako and everything around UP and it's so hard. So, 'di ba? So, kaya may mga ganitong event tulad ng Freedom Walk. At ang Freedom Walk nga ay ginanap last month sa Bonifacio Global City. At involved dito ang ibang government agencies, non-government organizations, at syempre ang mga PWD support groups. At ang each right, full step we take, all barriers we break nga, ang theme nito na sinabi nga ng National Council for Disability Affairs or NCDA. Dahil nag-focus daw ang event na to sa progressive realization ng United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as yung adoption din ng Incheon framework to make the right real for persons with disabilities nga. Tama. At sa ibang balita naman, alam nyo ba mga classmate kung sino ang bagong tourism ambassador ng Korea?
clue. Kilala nyo ito. Malamang nasayaw nyo pa. Tama. At ang news nga na to na galing sa mb.com.ph, ang bida ng ating next news ay hinahangahan ng marami, hindi lang sa kanyang mga kantahan, kundi pati na rin sa kanyang pagiging bagong tourism ambassador ng South Korea. Tama mga classmate, dahil kung hindi nyo pa alam, ay dapat alamin nyo na si Psy, ang singer na si Psy, as in si Psy, ng Gangnam Style at ng Gentleman, ay siya ang bagong tourism ambassador ng Korea. O, di ba naman? Social na tong si Psy, hindi lang pang music video. Akala mo pang sayaw-sayaw lang siya, but no, wait, there's more. Ayan, so, sabi ng Korean Tourism Organization o KTO, ay si Psy na nga ang magiging bagong tourism ambassador ng Korea at papalitan niya ang American musician na si Kenny G. At ang unang gagawin ni Psy bilang tourism ambassador ay lalabas siya sa mga commercial, sa isang series ng mga commercial at malamang feeling ko lang magiging viral na naman to sa mga social networking. Syempre mukha pa lang niya, diba? Ang dami ng mga nai-stress. Nai-stress talaga. Ayan. At And nga sinasabi din ng KTO na with Psy as their tourism ambassador, parang ginigir nga ng KTO na i-introduce ang mas modern na Korean culture as well as tap into new media fronts para sa laganap ng Korea nga sa social networks at katulad din sa YouTube. At feeling ko ay magiging effective din to lalo sa mga Pilipino dahil alam naman natin na ang daming mga Pinoy na talagang in sa Korean culture, diba? Sobrang dami nga ng mga K-pop fans dito sa Pilipinas, no? Totoo. Kaya abangan nyo yan mga classmates. Abangan nating lahat ang mga commercial ni Psy na nagpo-promote ng tourism sa Korea. At speaking of promoting tourism, diba? Kung ang Korea ay may tourism ambassador para sa kanilang mga tourist spots, ang Pilipinas naman ay merong Philippine Gems. Ayan. At ang Philippine Gems nga, mga classmates, ay isang event na, kumbaga ba, double whammy para sa Lakwa Chika. Dahil event na siya, nag-feature pa siya ng tourist destinations, di ba? Kaya, para malaman natin ang tungkol sa Philippine Gems, ay tumutok kayo hanggang sa next segment dahil mamaya-maya ay meron tayong mga guest. Diba? Guest na bigatin. Okay, at ang aking student org ay, diba? Na-stress ako ng slide. Okay, game. So, mamaya mga classmates, sa ating second segment ay abangan nyo nga yan. Abangan nyo ang Philippine Gems. Dahil, malalaman natin kung ano pa ba yung mga tinatago ng Pilipinas, diba? At speaking of tinatago nga ng Pilipinas, which is syempre kayamanan, sagutin nyo naman ang aming question of the week na anong kayamanan ang tatangi lamang sa Pilipinas? Ayan, at para masagot nyo yan mga classmates, ay mag-text lang kayo sa DZUP mobile number 0927-220-8332. Pwede rin kayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook, that's Lakwa Chika sa DZUP 1602. At syempre, andyan din kami sa twitter.com/LakwaChikaDZUP. Pwede nyo rin bisitahin ang aming website sa dzup.org. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik ang Lakwa Chika! Kasali ka. Oo nga, kasali ka. Alam mo ba yung issue tungkol Oo, sa... narinig ko na yan. Kasali ka. I don't believe that. Kasali ka. So what? Ganun Pero kung talaga. tutuusin, mali yung Kasali ka. Hindi dapat ganun ang pagtrato sa You kanila. gotta be kidding me. Hindi Ah, magaling sorry nga. ka dyan, Mars. Ikaw, kasali ang opinyon mo. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali Ka! Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John Ay, John? napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo. Oo, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon. May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano? Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan. Kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo? Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like, Hi, love ko na yata siya. Like? Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like. like, Like? Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet.
Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Lakwat chika na! Ang oras ay 17 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! At mga classmate, nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chika. Ako po ang inyong classmate na si Ayan. Ano bang classmate niyo si Jel? At kanina nga po ay nasabi natin na mag-feature tayo ngayon ng isang event na hindi lang siya basta-basta event, tungkol pa siya sa tourism. At yan nga po ay walang iba kundi ang Philippine Gems. At syempre, dahil upang ipakilala sa atin ang Philippine Gems, ay meron tayong mga guest ngayon dito sa studio. At yan ay walang iba kundi si Attorney Alex Cabrera ng Isla Lipana and Co. At si Mr. Alan Cao. Ayan, welcome po to Lakwa Chika. Yay! Hi, Ian and Jel. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa amin ngayong araw na to. Oo naman po. Syempre po, Lakwa Chika. Lakwa Chika. So, sir, ano po ba ang, tungkol saan po ba ang Philippine Gems? Bago lahat nga pala, Ian, nakalimutan ko bumati sa ating mga tagapakinig. No? At kami natutuwa at nagpunta din sa UP Campus. Papasok dito, parang naramdaman uli namin ang aming pagka-estudyante. At dahil ganun nga ang pakiramdam ko ngayon, maaari ba namin kayong tawagin ng classmate Ian at classmate Jel? Oo naman po. So, classmate Alex, okay lang po ba? Pwede niyong tawagin ang chairman ng Isla Lipana bilang classmate. Sige po, yes. Ipaglaban natin yan. So, classmate Alex, sir, tungkol saan po ba yung Philippine Gems at bakit po ba naging interesado dito ang Isla Lipana? Actually, classmate Ian, ang Isla Lipana and company, PwC, ay isang accounting and business advisory firm. At yan din ang normal na tanong sa amin. Bakit kami na-involve sa Philippine Gems? Ang proyektong ito ay hindi para sa amin. Ito ay para sa ating bansa. At ang proyektong ito ay naglalayon na makilala ang ating bansa hindi lang through Boracay or Mayon Volcano or Banawe Rice Terraces. Napakaraming dahilan para bumisita dito sa ating bansa at ito ang pakay ng Philippine Gems, ipakilala sa buong mundo na ang ating mga second tier or next emerging natural wonders ay karapat-dapat nilang bisitahin. Sa ngayon kasi, classmate Ian, classmate Jel, ang Pilipinas ay behind pa even sa Indonesia, sa Asia. Nanguna ang Singapore, Thailand, Malaysia, then Vietnam, Indonesia, and sa likod pa no ng Pilipinas. Kung titignan mo, bakit? Samantalang kung magbibilangan tayo, hindi mauubusan ng panapat ang Pilipinas sa mga lugar na dapat bisitahin. At ito ang gusto naming sabihin, we have so much to offer, the world doesn't know. And I know the world doesn't know kasi ang trabaho po namin, lagi po kaming lumalabas ng bansa at nakikipag-usap po sa mga foreign investors. Alam natin na sa Pilipinas, sikat ang campaign na It's More Fun in the Philippines. Opo. And nagiging sikat na rin siya even sa labas. Pero hindi pa rin po ganun kasikat ang lugar ng Pilipinas bilang isang tourist destination. Totoo po. Kasi parang pag sinabi niyong tourism sa Pilipinas, ang kaagad naiisip ng mga tao, ay beach, ay magboborakay ako, o kaya pupunta ako sa vegan or sa Intramuros. So, ilan po ba yung Philippine Gems na tinatawag na hindi pa masyadong discovered? Baka magulat kayo classmates, no? Nung sinimulan namin yung project, mga 200 sites ang aming nakita. Tapos, sabi namin, paano ba natin to gagawin? So, naisip namin, sa tulong ng mga judges, at i-mention ko ang isa dahil malapit sa puso nyo itong isang judge na to, naisip namin na ang criteria lang namin ay pawang kagandahan. Pag tinignan natin, meron tayong nararamdaman. At saka yung peace and order, yung hindi naman mapapahamak ang mga turista pag nagpunta doon. On the basis of that, merong mga na-exclude na mga spots. Alam mo, ang tumulong sa amin mag-trim down nito, na mga sites nito from the very beginning,
and trimming it down to 50 bago trinim ng group of judges to 25 is your very own Kaloy Rebusada of the UP Asian Institute of Tourism. Wow. I don't know kung alam nyo, ang inyong si Professor Kaloy ay hindi pa uso vlogging noon, pero uso na yung backpacker. Siya ay isang original backpacker ng pinakasikat na maaring vlogger, or if I may say pinakasikat or pinaka kilala prominente ay si Journeying James Betia. Ay, opo. Sinubaybayan ko po yan. Siya yung 100 days. Yung kanya 100 days on around the Philippines on a 50,000 budget. At ang kanyang tinatangkilik na sinasabi niya ang aking idol. Ang inyong your very own Professor Kaloy Libosada. So parang siya yung mas matandang James, although yung mukha ni Professor Kaloy ay mukhang bata pa rin. Wow. Yung kanya nga lang hairstyle medyo hindi sing bata nung kay James, pero kaibigan natin yan si Professor Kaloy, classmates. So in partnership po pala to with UPAIT. Yes, so kaya nga lingid sa inyong kalangan. Wow, yay. Nung kami in-invite nyo dito, talagang dapat namin yung pagbigyan dahil napakalaki ng contribution ng UP Asian Institute of Tourism dito sa proyektong ito. So mula po dun sa 200 nga na nasabi nyo, naging na-shortlist siya into 20 to 50. And then a group of judges kasama si Professor Kaloy, kasama ang representatives from the business community, representatives from the Promotion Tourism Board ng Department of Tourism, and certain celebrities na well-traveled, as well as our very own people tulad ni Alan Cao, director sa firm namin, nakasama ko ngayon, na very well domestically traveled. Sila yung mga nag-trim down kasi kung hindi namin gagawin to, classmates, magkukunwari kami. Kung ang mga participants dito sa judges natin ay mga taong tumitingin lang sa pictures, magkukunwari kami. Kailangan kumuha kami ng mga judges na talagang nakaikot sa Pilipinas, naka-experience ng lugar, para sila magtalo-talo, mag-away-away sa pag-trim down ng list na to, and that list was trimmed down to 25. So, itong 25 po na destinations na to, spread out po ba to all over the Philippines? Oo, spread out siya all over the Philippines, pero hindi namin sinadya na i-spread. Hindi namin sinadya na ma-spread. Talaga, sinadya lang namin on the basis of this criteria ng wow factor, ng iyong makita at ikaw ay nagandahan, meron ka rin bang naramdaman? Wow. So, ibig sabihin talagang madaming magagandang tourist spots na all over the Philippines. At tama talagang Philippine gems, hindi Luzon gems o Visayas gems. Classmates, pag nakita nyo ang pictures nito at kayo bumisita, siguraduhin nyo lamang na ang kasama nyo ay pogi. Dahil pagka nakita nyo to at kasama nyo siya, may in love kayo sa kasama nyo. Speaking naman po dun sa mga destination na ito, ano po ba yung mga destination na ito? Siguro po daanan lang po natin. Ano ba itong 25 daanan ko lang na ito? muna ng Sige mabilis po. yung 25. Itong Apo Island, Negros Occidental, na regarded as the first successful marine sanctuary. Apo Reef Natural Park, Mindoro Occidental, na Apo Reef Natural Park, no? Batanes, Batanes ang lugar sa Pilipinas na parang ibang bansa. Opo. Na kinurba siya at binigyan ng magandang itsura ng mga bagyo at malalakas na hangin. Ang Biri Island Rocks of Northern Samar na parang alien rock formation, no? Wow. Ang Bukas Grande Island, Surigao del Norte, ito yung tinatawag na home of the stingless jellyfish. Wow. Nahawakan ng jellyfish, hindi ka kakagatin, pwede mo pa siyang kagatin. Wow. At ang Busuanga and Coron, Palawan, hindi ito ang El Nido because ang El Nido ay kilala na. So ito yung hidden lugar, side ng Palawan. The many, regarded by the many as the lost paradise. Wow. No? Ang Cagayan de Oro City na merong rapids. Ito yung parang may river wild. So andito ang river wild. Para sa mga adventurers. Yep, Calaguas Island, Camarines sa norte. Ito yung nagtatagong white beach ng Bicol. So hindi nag-iisa ang Boracay. Wow, sa Bicol. Camiguin Province, very serene, very romantic, hot springs. Camiguin Province. Camotes Island sa Cebu. Ito ang nagpapakita ng kagandahan ng Cebu. Ang Karamuan Island sa Camarines Sur. Dito yung paboritong destinasyon ng Survivor series. Nakita nyo na doon ginaganap yon. Ang Danyugan Island, tinatawag na Paradise Sanctuary of Negros. Donsol, Sorsogon. Dito ang kaharian ng mga butanding. Kita mo, alam mo. Wow. Kapurpurawan Rock Formation
hindi man mabigkas ng ating mga dayuhan, bibigkasin natin para sa kanila. Andito yung mga kakaiba ding mga rock formation, no? Ang Lake Cebu ng South Cotabato at Wow, kinukorek ko ang aking sarili, hindi siya sa Cebu. Siya nasa South Cotabato. Ang kakaiba sa kanya, andito ang magagandang falls, 7 falls. At pag pumunta ka sa kanya, mararamdaman mo yung thunder ng sound ng 7 falls. Mount Canlaon Negros. Dito makikita yung parang giant footstep of the warrior god. Meron siyang malaking hukay na parang apak itong mountain na to, no? Wow. Mount Pinatubo, Zambales. After the, sabihin na natin, no? After the destruction, after the ashes is the beauty that revealed itself. This is the Mount Pinatubo. Sabi nga namin, the beauty uncovered after the ashes. Mount Pulag. Ang Mount Pulag po ay talagang napakagandang activity dito, ang mountaineering or trekking, kasi para kang naglalakad sa ibabaw ng ulap. Ang kanya pong tip ay mas mataas pa kaysa sa mga ulap, kaya habang naglalakad ka, sea of clouds ang iyong makikita. Pagudpud Beach, Ilocos Norte, where nature gives back through renewable energy. Ito yung ang mga windmills. Windmills. Na nandun. Ito naman yung Pagudpud Beach. Beach na siya, renewable energy pa. Panglao Island of Bohol, na sikat na rin pero hindi pa sikat tulad ng mga ibang lugar, pero dito talaga very very famous ang diving. Ito yung mga parallel dive na malalalim, and sinasabi namin ito yung lugar where the clouds hold hands with the seas, kasi pagka po umulan, para pong napakalapit po ng clouds dito sa sea at para silang nag-holding hands. Hindi to para sa mga takot sa heights, so parallel diving. Etong Sagada Mountain na province na binabala nga ng mga staff namin na napuntahan. Ito po ay very popular or complex cave structure. Meron po dong gigantic limestone na jewels. Siguro mga, tama ba alam, mga 30 footer ba yung mga ano doon? Na lime structures, parang kulay puti na makislap. Hindi lang siya batong buhay, kumikislap pa siya. And sa mga mahilig sa mga cave activities, this is the place to go to. Siargao, Surigao del Norte. Alam mo ba, US lang may surfing. Dito sinasabing pwede ka mag-surf dito and experience Cloud9. At kung hindi ka naman masyado sa mga athletic activities at gusto mo lang ma-enchant, pumunta ka sa Siquijor. Dito may enchant ka sa beauty, mysterious beauty, and syempre nandito rin ang mga ating mga supernatural or superstitious na mga anting-anting, tigbalang, etc. Kung na-enchant ka sa ganun, dito ka pumunta. Number 24 is na Northern Palawan. Itong Northern Palawan, Taytay, pag tumingin ka sa tubig, dalawa ang makikita mo. Yung ilalim ng tubig at yung reflection ng langit. Wow. Ganun kalinaw ang tubig dito. It's a mirror of the sky, but it's a mirror that you can also look through at the bottom of that water. And of course, yung Tubata Reef Natural Park, hindi lang yung mga imbitado ang nagpupunta dito, pati mga hindi imbitado ay nagpupunta. At ito ang tinatawag nating World Heritage Site, Philippine Pride, Tubata Reef Natural Park. Yan ang aming 25 at ititrim down yan to 10. Ongoing ngayon yung voting online. So lahat ng mga tinutulungan kami ng mga, maraming tumutulong sa amin ng mga vloggers and mga travelers, and nilalagay pa to ng mga different na mga localities sa kanilang mga fan pages, yung mga merong mga fan pages, at pwedeng bumoto ang ating mga manonood through www.philippinegems.com. Ayan, tandaan nyo yun mga classmate, www.philippinegems.com. O kaya naman mga classmate, para sa mga nakikinig online, ay in-attach na namin ang link sa page ng Lakwa Chika. Kaya naman, i-click nyo na lang yan at bumoto kayo, diba? Sana po ay bumoto kayo. Ang ano po dito, hindi lamang po yung pagboto nyo, hindi lamang po yung pagtulong sa bansa. Yung matutunan nyo po ang mga nagtatagong gems sa Pilipinas. At kung nakita po namin, sir, na halimbawa, merong Camotes Island sa Cebu, na ang Cebu ay kilalang tourist spot, pero hindi natin alam, meron pa pala siyang tinatago, pati yung Palawan, tulad nga po nang na-mention ninyo, na kilalang kilala yung mga El Nido, ganyan, pero
dito sa Philippine Gems, ang meron ay hindi yung mga saturated na tourist spots. Wow, kaya naman mga classmate, para talaga yan sa ating mga lakwachero at heart, diba? Hindi na natin kailangan lumayo pa sa ating Pilipinas. Totoo, mamaya, di ba, sabihin nila, oh my gosh, nag-waterfalls ako somewhere, di ba? Pero dito ka na, di ba? Actually, ang maganda ring marinig natin, ano ba yung motivation ng isang domestic tourist? Bakit ka nahihilig sa domestic tourism at bakit hindi ka labas ng bansa? At dinala ko nga dito ang isa sa aming mga direktor. Hindi ito ang trabaho niya, pero passionate siya sa domestic tourism, si Alan Cao. Alan, bakit ka nga ba nahilig sa domestic tourism at marami dito sa mga sites na nilagay natin dito, alam mo at napunta mo na. Magandang umaga, classmates. Tama si Attorney Cabrera. Mas ginugusto kong magpunta sa Pilipinas kaysa sa lumabas ng bansa dahil sa talaga namang sadyang napakarami ng magagandang lugar, magandang bagay, mababait ang mga tao kumpara sa ibang bansa. Actually, nung unang lumabas ako ng Pilipinas, nagpunta ako sa isang sikat na lugar sa Thailand or sa Indonesia. Napaiyak ako, hindi dahil sa sobrang ganda, kundi dahil sa parang nanghinayang ako, bakit hindi ganito karami ang nagtutungo sa mga napuntahan ko na sa Pilipinas. The likes of Boracay, ito kilala pa lang natin, pero actually gaya na nasabi, gaya ng proyekto na to ng aming opisina ng PWC, marami pa bukod sa Boracay, bukod sa Mayon, bukod sa Intramuros, sa Vigan, napakarami pa na maaring singganda kundi man mas maganda pa. Bukod sa magandang lugar, isa siguro sa maipagmamalaki natin dito ay yung mga tao na nandito. Tunay naman na talagang mararamdaman mo na lagi kang nasa tahanan mo. You always feel at home in all these places. Kaya nga napakahirap na i-trim ito sa 25. Actually, dahil lahat talaga to, ayaw nga namin sanang gawing top 10 lang. Kung pwede, top 100, top 200, o top 7,107. Dahil talaga namang napakaganda lahat. So, lahat to panalo na. Pero just the same, we would want to know the pulse of the public. Ano sa tingin nila yung the best of the best talaga. Probably. At yan mga classmates, mas kikilalanin pa natin at tutularan ng ating diskusyon mamaya sa pagbabalik ng Lakwa Chika. Kung meron kayong gustong sabihin sa amin mga classmates, ay pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. At pwede nyo rin kaming i-PM sa Facebook at Lakwa Chika sa DZUP 1602. At syempre, patuloy po kayong tumutok sa dzup.org. Babalik po ang Lakwa Chika! DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede. Si mommy, si tita, si ate. At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o Human Papilloma Virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer. Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito. Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Lakwa Chika na! Ang oras po natin ay 10:36 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! At ako po ulit ang inyong classmate na si Ayan. Ako naman po ang inyong classmate na si Jel. At pinag-uusapan pa rin po natin ang Philippine Gems. At kasama pa rin natin si classmate Alex at si classmate Alan. O, diba naman? Pero bago ang lahat, mga classmate, meron tayong texter. At ang kanyang sabi ay, congratulations to Lakwa Chika for their 100th episode. More to come. Maraming salamat, classmate. Ayan. So, kanina nga po, bago tayo mag-break, ay napag-usapan natin na bakit ba domestic tourism ang ating target? Or bakit tayo mas magpo-focus sa domestic tourism imbes na sa tourism outside the country? At sabi nga po natin kanina na si classmate Alan ay talaga namang well-traveled dito sa bansa. At ngayon po ay kikwento niya sa atin kung saan-saan na ba siya nakapunta dito sa ating Philippine Gems. So ayan, classmate, ano po ba ang inyong mga handpicked na Philippine Gems? Bago yan, tama na mahilig akong mag-travel before even outside the country. Pero hindi dahil sa Pilipino ako kaya ako pinipili ang mga lugar sa Pilipinas. Kundi dahil sabi ko nga, kahit siguro foreigner ako, talagang imposibleng hindi ka magandaan sa Pilipinas. Going back to question mo, ano yung mga napuntahan ko na dito? Nung una namin ginagawa tong proyekto na to, sobra akong na-surprise. All the while, akala ko, well-traveled na ako sa bansa. Only to find out na ang dami ko pa palang hindi napuntahan. Say, dito sa 25 namin na lumabas, mga 9 lang ang napuntahan ko dito. Wow. So, hindi pa ako nangalahati. So, I have still a lot to visit after neto siguro ng proyekto namin na to. Ano yung mga napuntahan ko na paulit-ulit kong pinupuntahan? Hindi dahil sa kinikilingan ko to yung mga lugar na to, pero dahil siguro sa ito yung napuntahan ko. Pero I'm sure, hearing from the vloggers, all other sites are really beautiful. And seeing the pictures through our research, talagang maganda rin siya. At talagang mission ko na mapuntahan at least itong mga 25 na to. Isang napuntahan ko dito na talagang kakaiba ay yung Sagada. As mentioned kanina ni attorney Alex, it's about caving, pero it's not just about caving. Napakaraming pwedeng gawin doon. Just to stay outside or in your room, enjoy the weather. Solved na. Sulit na yung pagod ng biyahe, yung lakwatsa. Tapos very warm yung mga tao. Masarap yung mga pagkain at higit sa lahat mura. Kaya siya yung paulit-ulit ko napuntahan actually. I started going here even nung bago pa lang ako na kumikita nagtatrabaho. Nakita ko alam pwedeng umakyat doon sa ibabaw ng bato, no? Doon sa malalaking batong yun, pwedeng umakyat doon. That's inside the cave actually. So, eto naapakan mo yung mga limestones. Wow. Hindi mo lang siya nahawakan. Nagrarapel ka pa actually inside the caves. Wow. Tapos may sense of culture din siya in history, yung mga hanging coffins. So makikita mo siya dyan. Another one na paulit-ulit ko napuntahan, actually part siya ng trabaho ko. Meron akong kliyente nun somewhere in Misamis. Tapos during the weekend, sabi nung kliyente, malapit lang yung Camiguin. So yun yung unang punta ko sa Camiguin. And after that, almost every year I keep coming back to Camiguin dahil beaches are really good. White sand, yung sandbar, tapos yung trekking nila. There are 4 mountains or volcanoes actually in that small island. Wow. So very rich yung yung land in terms of yung forest nila. Tapos, yun nga, yung hot spring, it's very popular. Pero other than the hot spring, meron din silang cold spring. So, parang lahat nandun din. In one sa island lang sa isang island na yun. And, the good thing, hindi rin siya masyadong mahal except for yung plane fare. Pero with the budget air, ang dali rin niyang puntahan. Another one na gusto kong mapuntahan, napuntahan ko na-amaze ako was yung Donsol. Seeing yung Butanding, it's really something. Parang naisip ko nga pwede na akong mamatay. Oh my God. Noon ako nakita yung mga Butanding. Magpakain ka na lang sa Butanding para kasi hindi yata sila kumakain ng hindi sila carnivorous. Another one na sobrang maganda,
lalo na yung talagang hindi mo titigilan na mag picture would be yung Pagod Pod. Going there, yung journey, yung trip, it's really something. Hindi ba pagod at pudpud lang abutin mo dun, Alan, sa haba ng biyahe? Medyo mahaba pero may enjoy mo yung ako I like driving doon, although ang layo niya, pero hindi ko siya nararamdaman yung pagod niya just because ang ganda ng road, ang ganda ng scenery along the way. So, sobrang Tapos worth it lalo na po. pagbaba mo pa, yung isa na puntahan ko doon, yung tinatawag na Blue Lagoon, parang I don't know if you know the film nung 80s nila, Brooke Shields, yung gano'n. Actually, it's Endless prob- Love. Endless yeah, Love. it's probably better. Yung beach niya, yung walang masyadong, hindi siya masyadong maalon. So talaga ang sarap mag-swim. So yun. Another one, amazing place na paulit-ulit kong pinuntahan after ako nagpunta ng first time was Panglao in Bohol. There are a lot of things to do along the way actually, yung journey niya. Nandyan yung madadaanan mo yung mga lumang churches, tapos yung mga tarsier, actually it's just to see them parang magnificent, parang ganun. Tapos yung magla-lunch kayo o kakain ka along the river na sobrang linis. And then yung final destination will be the Panglao Beach na probably, I think, whiter ang sand, finer ang sand compared to Boracay. Wow. Tapos it's not as it's yung isa rin doon is cheap siya. So madali siyang puntahan, mura siyang Hindi mo puntahan. nabanggit yung Alan, yung snorkeling doon. I mean, Yeah. you don't need to go really deep. The sea urchins are there, the starfishes are there. Grabe. Parang pinag-uusapan pa lang natin na picture ko na. Parang gusto ko na maglakwatsa. Nag-cut ng klase. Naglakwatsa. Chika yan, ha? Siguro isa na lang i-share ko na Opo. talagang na-surprise ako sa napuntahan ko is Siquijor. Although wala ka lang natin Siquijor, di ba? Marami mga aswang, Opo. mga ano yon yung nahate, tikbalang, yung manananggal. Pero hindi. Pero hindi, sobrang ganda ng lugar. As in, sobrang maganda talaga siya na imposible hindi nyo siya magustuhan. Andun din lahat, meron silang magandang cave other than maganda yung beaches, magandang falls, waterfalls, everything actually nandun din siya. Tapos again, it's also cheap yung in terms of accommodation, in terms of the food. Tapos sobrang babait ng tao na nung una nga nagdududa ako. Sabi ko, baka kakainin ako nito sa gabi. Pero no, actually hindi. Sobrang mabait. Sadyang mabait lang talaga sila. Tsaka talagang ina-accommodate nila yung tourist pag nagpupunta sa place nila. Wala pa nga masyadong mga matutuluyan doon. So some of the locals offer their houses kapag mayroong mga turista. Sobrang hospitable. Sobra. Okay. At ayan mga classmate, narinig nga po natin ang ilan. Ilan pa lang sa napakaraming Philippine gems. At talagang pinag-uusapan pa lang natin, talagang nakakaano na, di ba, classmate Jel? Parang, ba't ba Nakainganyo. Oo, parang ayaw mo nang umupo sa classroom, ganyan. Naghanap ng aeroplano. Ayun. At mga classmate, tulad nga po ng sinabi ni classmate Alan, ito ay, syempre hindi naman sobrang murang-mura, pero within reach natin. Kaya ipon-ipon din mga classmate, ang mga allowance, at ayan, wag masyadong magastos para magbakasyon tayong lahat. At meron pa tayong isang text. Ayan, ang sabi ng ating texter ay, kudos to Isla Lipana for promoting our Philippine gems. It's more fun in the Philippine Islands talaga. Yan ay sinabi ni Marie. Wow, thank you Marie. Ayan, bumoto ka na rin ha. Oo. Magpunta ka sa Facebook page ng Lakwa Chika at i-click mo yung link namin doon. At may isa pa. Wow, ang dami. Talagang maraming interested. Talagang pag-tourism ang pinag-uusapan no? Ang sabi niya, wow, feature more Philippine gems. Nakaka-in love nga. Wow ulit. Wow. Parang puro wow na lang yung nasabi natin sa episode na to. Kasi talagang naka-in love naman talaga yung mga destinations talaga natin dito sa Pilipinas. Parang it's been, ito nga yung 100th episode natin. Pero ngayon lang natin narinig yung ilan talaga sa mga Philippine gems na pinag-usapan natin. Talagang siguro, akala natin sa Lakwa Chika, alam ko na lahat ng tour. Pero hindi pa. So, ayan mga classmate. At ano po ba ang magiging benefit ng mga Philippine gems na na-feature sila? Ano yung pinaka-end goal nitong Philippine gems? Siguro classmate, ang masasabi kong unang-unang benefit nitong project na to
ay para sa bansa. Opo. Ang talagang pakay namin dito, kaya kami nagne-name ng mga ilan. Kasi kung lahat ay sikat, then walang sikat. Kung lahat ay kaibigan mo, wala kang kaibigan. So, kung mapofocus natin attention natin sa mga ilan, ito yung pwede nating sabihin sa buong mundo. Ang mangyayari dito ay makikilala ang Pilipinas na ang dami palang sikat doon. So, hindi talaga yung 25 lamang ang sisikat, yung buong bansa natin. So, although tinitrim down natin to sa 10 pinaka magaganda sangayon sa ating mga magiging voters, ang development, ang hinahanap natin dito ay magkaroon ng development dito sa mga lugar na kung saan situated ang ating mga Philippine Gems. Kung ang mga tao ay pupunta dito, kung ang mga foreigners pupunta dito, kung ang mga Pilipino ay pupunta rito, malamang ang kasunod dyan ay negosyo at pag-unlad ng lugar na yon. Ngayon, classmates, no, madalas na concern dito ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi ba mabababoy ang lugar? Hindi ba sisirain yung lugar? Alam mo, kung ikaw ay nangingibang bansa at nakita mo paano nilang preserve at itinaguyod ang ekonomiya dun sa kanilang mga sariling mga gems, ay karapat dapat siyang gayahin at karapat dapat din siyang gamiting model. Siguro ang pinakasikat na dito ay ang Niagara Falls. Kung Niagara Falls, kung meron ka mang isang lugar lamang na gustong puntahan sa buong buhay mo outside of the Philippines, Niagara Falls na lang. At doon mo makikita na pagka na-experience mo yon, maniniwala ka talaga na meron talagang Diyos. Yun din ang nararamdaman namin dito sa ating mga Philippine Gems. Pag napunta mo mga lugar na to, maniniwala ka, hindi to kayang gawin ng tao. Talagang merong Diyos. Meron talagang Diyos para magkaroon ng gandong kagagandang mga lugar. So, kung itong Niagara Falls, halimbawa, na binibisita ng mga millions of tourists sa taon-taon, na-preserve nila all throughout the years, all throughout the decades, at walang nangyayaring masamang sa lugar, na tuloy ang development doon, na ibabahagi, hindi lamang sa mga nakatira doon, kundi rin sa mga dayuhan, na ibabahagi sa kanila yung kagandahan ng lugar, nang hindi nasisira o nagde-deteriorate yung lugar. Ito. Pwede rin pong mangyari yon. Pwede nating protektahan yung ating mga assets, magkaroon ng development sa paligid niya. Bakit hindi? Kung bubuti ang buhay ng mga Pilipinong nakatira sa mga lugar na yon, bakit hindi? At kung ang atin lamang rason ay baka masira ang lugar, baka may masamang mangyari, mababoy lamang, pwede po natin itong alagaan. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, ano po ang pinag-iba niya sa isang malaking blocking ginto na inilubog mo sa ilalim ng lupa? Wow. Totoo. At syempre mga classmate, yung fear, in addition po dun sa fears na baka masira yung lugar, syempre depende rin naman yan, lahat yan ay nakadepende, pati rin sa mga bibisita, di ba? Pag tayo yung mga naging mga turista, wag tayong mga baboy na turista, di ba? Sabi nga nila, take nothing but pictures, di ba? Leave nothing but footprints. So, ayan. Yan po ang ating dapat tandaan. Kung pupunta tayo sa Philippine Gems na ito, ay platidihin natin silang gems. O, di ba naman? Ayan. Lalo na sa atin to. Tama. At ayan, maraming salamat po. Ayan, sa pagpunta sa Lakwa Chika. At ang dami po naming natutunan. At talagang, mag-aaral pa ba tayo? Naghanap ng airplano. Ayan. At ayun po, isa na lang po, invite po natin muli ang ating mga classmate na kung paano sila makakaboto. So, classmates, boto tayo, hindi para sa ating mga sarili. Ang botong ito ay para sa Pilipinas. Pag napili po natin yung ating mga 10 Philippine Gems, ipopromote po natin to, pero hindi lang po yung lugar na to ang pinopromote natin. Pinopromote po natin ang buong Pilipinas. So, www.philippinegems.com philippinegems.com. Ayan, mga classmates. Ito po ang tulong ng PwC Philippines for the country. So, alam niyo po ang oras po namin. Sabi nga ang mga auditors, ang mga consultants po namin, we charge by the hour. Pero sabi ko, yung oras na binuhos natin dito, napakamahal kung bibilangin ng chargeable hours, pero ito po talaga ay para sa bansa natin at hindi po kami nanghihinayang sa aming pong ginagawa para sa bansa. Totoo po yan. Ayan. So, maraming salamat. Muli yan po si classmate Alex at
si classmate Alan. At sa ating pagbabalik mga classmate ay sasagutin na natin ang ating question of the week. At yan ay, ano sa tingin mo ang kayamanang nahatangi lamang sa Pilipinas? Diba? Gem. Tama, Philippine Gems. Oh, kung meron kayong mensahe na gusto iparating, pwede nyo pong isend sa 0927-220-8332. At syempre, i-message nyo po kami sa Facebook kung saan nandyan din ang link ng Philippine Gems. facebook.com/lakwachika.dzup1602. Pwede nyo rin kaming i-tweet sa Lakwachika DZUP at syempre bisitahin nyo rin ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwachika! Kasali ka. Oo nga, kasali ka. Alam mo ba yung issue Oo, tungkol sa pagkain? narinig ko na yan. Kasali ka. I don't believe that. Kasali ka. So what? Ganun Pero kung talaga. tutuusin, mali yung Kasali ka. Hindi dapat ganun ang okay pagtrato lang. sa You kanila. gotta be kidding me. Hindi Magaling Smart nga. ka dyan, Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka! Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila? Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas. Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na. Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies. Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa. Salam Radyo, tuwing Martes, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali. Dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games. Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge. Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko. Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Ang plastic mo, Masyado ka namang mapapel. alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo. Okay, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo. Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin. Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Lakwachika na! Ang oras ay 54 na minuto makaraan ang ikasampu ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwachika, ka-chicks ka pa! Muli ako po ang inyong classmate na si Ayan. Ako naman po si classmate Jel. At ayan, kanina nga po ay pinag-usapan natin ang Philippine Gems. At talaga namang ang dami nating natutunan, diba? At ngayon po ay oras na para sagutin ang ating question of the week. At yan ay, anong kayamanan ang natatangi lamang sa Pilipinas? Parang nasagot na to nung past two segments natin, no? Oo, sobrang dami pala. Not 1, not 2, but 25. But 200. 200. Diba? At 7,107. shortlist lang yun. Okay, siguro ang sagot ko dito, well, bukod sa kagandahan ko, ang kayamanan na natangi lamang sa Pilipinas ay sa atin yung mga tao nga natin. Tulad nga na napag-usapan natin kanina, tayo ay very hospitable at talagang yung culture natin ay talagang pang-ano siya people-oriented. Very people-oriented yung culture natin. At sa tingin ko, yun ay isang kayamanan na natatangi talaga at understated. Diba? Na parang tourist spots and everything. But of course, yung people. Ayan, ikaw naman, classmate Jel. Ako, para sa akin yung ano din, parang sa tao din yung peg ko, yung pagiging hardworking ng mga Pinoy talaga. Kasi kahit na, let's say, hindi tayo sobrang economically gifted na country, ay talaga namang sobra pa din sa pagpupursige ang ating mga kababayan. At syempre, dahil nga, yung mga Pilipino din kasi yung nagpapaganda rin sa Philippine Gems natin. Totoo yan. At yan nga, mga classmates. So, grabe, ang bilis ng episode na to, no? Wala na tayong oras, pero sana ay marami kayong natutunan.
At syempre mag-ipon-ipon na para tayo makapagbakasyon na sa ating Philippine Gems. Muli po, kung gusto nyong bumoto ay magpunta lang sa philippinegems.com at ayan, at iboto nyo ang inyong paboritong Philippine Gems. At syempre, kung gusto nyo makausap ang Lakwa Chika, kung meron kayong gustong ipa-feature o kung gusto nyo ma-feature sa Lakwa Chika, ay pwede nyo kaming i-message sa facebook.com/lakwachika.dzup1602. Maaari nyo rin kami i-tweet sa Lakwa Chika DZUP or bisitahin nyo rin ang aming website sa dzup.org. Susunod na po ang talatugtugan at bukas, same time, 10 to 11, sa Boses ng Estudyante Strip ay maririnig natin ang Samahang Bidang-Bida. Ayan, kita-kits po next Tuesday. Muli po ako si classmate Ayan. Ako po si classmate Jel. At ito ang Lakwa Chika! Lakwa Chika na!